Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana and dito na naman po tayo. Mayroon pong bagong balita, nakakagulat mga kababayan. Pag-usapan natin or magkomento lang po tayo dito. Natatandaan ninyo po si Yusek Undersecretary Cabral ng DPWH. Nag-resign na po siya. Siya po ay she was implicated po dito sa billion insertion dito po sa anomalya sa DPWH. At siya po ay also pinangalanan ni dating Yusek din na si Bernardo. Tandaan po ninyo. Well, ano po dyan, mag-uumaga na yata ng Friday morning dyan ang balita. Pero basahin po natin dahil una po, ang pagkabalita, mga kababayan, ay nahanap daw po yung katawan niya na walang malay. Ito po, basahin muna natin. Nakakagulat po ito kasi natatandaan ninyo po, yung isa din na nasa DPWH, natandaan ninyo yung nasa Bicol na nagorgor din, kaya lang siya mismo ang kumbaga, kumuha ng sarili niyang buhay. Ito naman po, talagang nakakaano siya. Ito po, basahin muna natin ha. Bakit ang daming nagkakandamatay dyan? Hindi pa natin, mayroon pang iba. Mayroon din yung nag-Bulgar din na tiga National Irrigation Authority yata. Nabanggit din yun ni Congressman Rufus Rodriguez na nag-Bulgar ng something. Yun ay namatay din. Ay naku mga kababayan, basahin po natin ito ha. Tandaan nyo siya? Sabi dito, DPWH Yusek Cabral found unconscious in alleged fall. So, sabi po dito, former Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral was found unconscious and unresponsive 20 to 30 meters below a highway hours after she told her driver to leave her at a portion of Cannon Road. Sabi pa dito, according to Benguet Police, personnel from the Baguio City Police Office found Cabral beside the Buwed River. Pasensya na po kung na-pronounce ko yan mali. Buwed River. The incident was said to be an alleged fall. Police said that around 3 p.m. on Thursday, the victim and her driver were traveling on Cannon Road towards La Union when the victim requested the driver to stop at Maramal, Camp 5, Camp 4, and asked to be left there. Hindi ko alam ang lugar na yan. At tapos daw, he returned to the location around 5 p.m. but was unable to find her. The driver sought police assistance around 7 p.m. after he was still unable to find the undersecretary. Baguio Police went to the scene and found the victim at the side of the Buwed River, 20 to 30 meters below the highway. She was said to be unconscious and unresponsive. Cabral resigned. Nag-resign nga sa September 2025 amid the congressional investigations into anomalous flood control projects and alleged kickback by lawmakers and government officials. Independent Commission for Infrastructure spokesperson Brian Husaka said on December 11 that the ICI would invite Cabral as a resource person in its investigation into ghost and substandard flood control project. Remember po, lagi nating naririnig na iimbitahan daw po si Yusek Cabral, but hindi naman natin nakikita or hindi ipinakita sa atin, di ba? Sabi niya, former DPWH Undersecretary, tandaan niyo ito, si Robert
Roberto Bernardo, in an affidavit he read before the Senate Blue Ribbon Committee, implicated several lawmakers and former DPWH officials including Cabral, kasama nga siya, in the collection of kickbacks from the Anomalous Project. So, ano ba ma'am? Bakit natapilok ka ba? Ano nangyari sa'yo? So, di natin alam. I know, ng isa sa Bicol, konektado din po sa DPWH, nagorgor din, pero siya ang naggorgor sa sarili niya ang balita. Tapos yung doon nga po sa National Irrigation Authority, kung di ako nagkakamali, kasi nabanggit din ito ni Congressman Rufus Rodriguez doon sa last bicameral nila number 3 days, na sinasabi nga na nagbulgar itong tao na to ng anomalya ay then also nawalan din ng buhay. And then here we go again, ito na naman si Undersecretary Cabral, ito na naman, wala na naman din siyang buhay. Wala pa po ako nakikitang masyado nagbabalita dito, pero meron po akong ipapakita sa inyo na very short lamang po na ng sino ba nagpakita noon? Ang bilyonaryo, kung nandito pa yon, meron silang short, maliit lang. Ipakita ko sa inyo. Noong kinukuha po siya doon nga sa parang bangin ba yun? Tagal ko na kasing wala dyan, di na ako nakapunta dyan. So, medyo aanga-anga ako pagdating sa lugar dyan. Hanapin natin ha, sandali lang po. Napakaliit, napakaiksi, pero yung kinukuha nga si Yusek Cabral doon sa Cannon Road. Ito po. Ito siya. Ayan po siya. December 18 pa, madaling araw. Grabe. Wawa naman. Kawawa naman talaga. So, yun po mga kababayan, ang ano lang natin, grabe po. Now let's segue the conversation. So, ito naman po. So, iyan nga po, nakakaawa ang kalagayan. Bakit nagkakaganito ang mga kababayan natin? I hope po, na walang foul play. I hope, sana hindi nangyari sa kanya. Baka naman natapilok silang tapos nahulog, aywan ko. 'Di ba? Hula-hula lang. Pero mga kababayan, ito po, gusto ko rin ipakita sa inyo ito na ano to 'di ba? Matagal na po ito po tungkol ito sa Madriaga. Papakita ko sa inyo ang balita, pero sa bandang huli talagang nakakagulat din. Ito po siya. Nakakagulat din po siya. Ito po. Pakinggan niyo muna yung una, pero pay attention po sa bandang huli.
Napamura ang isang dating opisyal ng Duterte administration sa testimonya ni Ramil Madriaga, ang sinasabing bagman ni Vice President Sara Duterte. Alamin kung bakit sa report ni MJ Mondiha. Ang presidente ng Pilipinas, napakaraming sekretary, napakaraming undersecretary, napakaraming assistant secretary, at napakaraming general sa Armed Forces at sa PNP. Maliban pa sa napakaraming opisyal galing PMA at PNPA, ikaw na walang ranggo sa AFP at PNP, ikaw ang inutusan for counterintelligence. Oy. Hindi na napigilang magmura ni former National Youth Commission Chairman Ronald Cardema matapos basahin ang testimonya ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte. Sa kapihan sa PDP-HQ sa Maynila, isa-isang pinasunungalingan ni Cardema ang affidavit ni Madriaga. Sometime in 2018, I was formally assigned by President Duterte to work for the Presidential Security Group. Masabi ko sa inyo, kahit pulis at sundalo ka, kahit graduate ka ng Philippine Military Academy at Philippine National Police Academy o Officer Candidate School, hindi ka agad makakapasok ng PSG kung hindi ka mag-VIP training sa PSG mismo. Si Madriaga, na nakakulong ngayon sa Camp Bagong Diwa sa Taguig sa kasong kidnapping, ay Ito po mga kababayan, alam na nating lahat na nag-aakusa na bagman daw po ni BP Sara. Grabing kang mama ka. si VP Sara na tumanggap umano ng pondo mula sa Pogo at drug lords. Batay sa mga report, si Madriaga umano ay lider ng isang notorious kidnap for ransom group. Ayan. Pero sa kanyang affidavit, siya raw ay advisor ni former President Rodrigo Duterte at ni VP Sara sa usaping legal. In 2018, I was introduced by President Duterte to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte, and likewise tasked by the President to provide intelligence gathering involving politics, law, to Mayor Sara Duterte. Pare, abogado si Rodrigo Duterte, abogado si Sara Duterte. Napakaraming abogadong nakapaligid sa kanila. At sabi pa, yung si Madriaga na yan ay hindi daw po pumasa sa bar. O bakit siyang kukunin? Di ba? Ikaw ang inutusan mag-provide ng legal advice kay Sara Duterte. Alam mo talaga sinungaling eh. Minaliit naman ni Cardema ang pagiging convener umano ni Madriaga ng grupong Easy Pilipinas o Inday Sara is my president. Base sa kanyang signed affidavit, ay personal daw itong iniutos sa kanya ni VP Sara para pagadaan ang pagtakbong Pangulo. When Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group. Walang ya. Sa dami-dami ng general ng Armed Forces at PNP at mga opisyal na nakapaligid sa kanila galing PMA at PNPA, ikaw na walang ranggo? Ikaw ang pinag-form ng Vice Presidential Security Group? Isinumite na ng kampo ni Madriaga sa ombudsman ang notarized affidavit nito at nanawagan na aksyonan ang kanyang reklamo. Sa panig naman ni Cardema, tinanong niya ang pamilya Duterte at itinanggi na kilala ng mga ito si Madriaga, maging ng mga kilala niyang PSG na nagsilbi noon kay dating Pangulong Duterte. Samantala, may isang anggulo na... Ito po mga kababayan, pakinggan nyo kung hindi nyo pa po ito napapakinggan. Nakakagulat din ito ha. Lumutang laban kay Madriaga. Sa kapareha sa press conference, ito ang pahayag ng unnamed source ni former Communications Undersecretary Lorraine Badoy sa loob ng BJMP. Sa kalumian si Madriaga, yung asset natin ang sinasabi, siya yung nilapitan ni Trillanes para i-assassinate si Vice President. The Vice President knows this. Para sa Diyos, Grabe, no? So, ito daw po ang Madriaga na to, ang nilapitan, di umano, ni Trillanes para gurgurin si VP Sara. Hindi naman po natin mamamaliitin sila Doc Badoy. Hindi po natin mamalaitin ang kanilang mga resource, 'di ba, person. At hindi po natin mamalaitin dahil kung sila ay may intel, may mga resource, ito din ay meron. We have to remember, si Doc Badoy at ang side nila, not only asawa niya ay isang military, meron din tayong mga dating mga former
rebel mga kababayan, ibig ko pong sabihin, kung mayroon silang mga intel or may resource person sila, mayroon din itong side. So, akala nila, meron pa nga napapabalita na isa daw pong dating, kanino ko yata nakita yun, kay Jojo yata yun, na dating kuno DDS, nagbalik dito kay Marcos, ay yung tao na yan, vlogger yata yan, nagbibisita dito kay Madriaga. But then again, ang talagang napansin ko dito ay bakit itong tao na to ay nilapitan para ipagorgor si VP Sara at alam pala na ni VP Sara according dito kay Dr. Badoy. So bakit po ba pag hindi nyo kayang labanan, gusto ninyo mawala na sa mundo? 'Di ba? Kasi hindi nyo kayang labanan. Kaya ganyan kayo karuming lumaban, 'di ba? So ito pa, sinusunod-sunod po nila si VP Sara. Meron silang darating na nakaamba na impeachment dito kay VP Sara, 'di ba? Kaya nga sinusunod-sunod. Tapos meron diyang nagsampa ng plunder daw kay VP Sara. Nakita naman po ninyo yung yung picture sa damakmak, 'di ba? Nasaan ba 'yon? Sandamakmak na papel, mga kababayan, ilan kayang puno ang pinatay ng mga hinayupak? Hindi sila ha, kung sino man. Ilang puno ang pinatay dito? Alam mo naman. Oh. Sa dami ng sinasabi nilang document ito, pang-shocking daw ito eh. Kung akala nila sa sobrang dami nila ng ebidensya, bakit gusto nilang si VP Sara pa rin ang magbigay ng ebidensya against sa sarili niya? Style Trillanes nga. Kasi diba, noon po, inakusahan na rin ni Trillanes si Tatay Digong na marsang katukutak daw po ang pera sa bangko. Nag-aakusa siya. Tapos anong sabi ni Trillanes? Ay kung wala kang itinatago, di mag-sign ka ng waiver para mabuksan nila yung bangko. Di ba? Ang gusto niya, inaakusahan kita, nagnakaw ka, kaya kailangan bigyan mo ako ng ebidensya para sa sarili mo. Inuulit na naman nila. Eto, ganun din. Ang gusto nila, ang habol nila dito mga kababayan, ay mabuksan ang bangko ni VP Sara. Ganon na naman. Ang style nila. Diba? Ilang puno ang pinatay kaya para makakuha ng ganyang sangkaterbang Wala talaga kayong Si VP Sara, panay ang tanim ng puno, libo-libo abot na ng milyon. Kayo naman, walang pakundangan Ayan yung mga kababayan. Yung galit daw sila, galit na sila, anti-corruption daw po sila. Pero ang kanilang tinititigan talaga ay si VP Sara lang. Okay? Si VP Sara lang po, yung kanyang confidential fund na nire-recycle nila, paikot-ikot sila sa confidential fund. Yan nga ang sangkaterbang yan, kung ano-ano, ano yung pinagagagawa ninyo sa sangkaterbang yung pang-siyak? Di ba? Gusto niyong masyak ang tao. Huwag kayo maniwala po dyan sa na yan. Sinadya nila yan. Na akala nila, pag nakita ninyo yung sandamukal na papel na yan, ay oo nga, may ebidensya. Pero no. Kaya nga nilagay nila yan eh. Kumbaga, plan, nasa script nila yan, ganito gagawin natin, magsuot ka ng yung father, ikaw nasan dyan O ikaw. Si Cielo Magno, na ayaw na galit kay Bongbong Marcos. Binigyan ng posisyon ni Bongbong Marcos, tinanggap niya. Di ba? Tapos umalis din, or either inalis siya o umalis siya. Di ba? Tapos ayan, galit sila. Galit sila sa matinong leader. Unfortunately for them, hindi sila ang magdi-decide, tayo.
'Di ba? Ini-expose lamang po nila ang sarili nila na talagang sila po ay hindi mapapagkatiwalaan. Kasi si VP Sara walang ginawang kasalanan, ginagawa nila ng kasalanan. Kasi alam nila wala po silang binatbat. Kahit kailan pa mag-eleksyon, kahit now, kahit sa 2028, hindi po nila kakayanin si VP Sara. So ang ginagawa nila, gagawa ng paraan. They are now weaponizing maraming posisyon dito sa gobyerno. Akala ninyo silang gumawa niyan? Akala ninyo silang gumastos diyan? Sino kayang gumastos ng pinagagawa nilang yan? Sino po ang unang kinausap noon, dati, ni Martin? Hindi ba Makabayan Black? Tapos nang kausapin ni Martin Romualdez sa mga Makabayan Black, yung mga CPP, NPA sympathizer, eto na. Nagka-leche-leche na at binanatan si VP Sara. Ano yun, libre? Samantalang noon, nung wala pa dyan si Martin Romualdez, ang tahitahimik ng mga yan. Now, mas maingay pa sa loro. Ang ingay. Takot sila sa matinong leader. Tayo po, gutom na gutom tayo sa matinong leader. Ang dami na pong naging leader na one after another walang ginawa para sa atin. Isa, finally, binigyan tayo. Si Tatay Digong, former President Duterte. Ibalik natin ang Duterte brand of government. Uunlad ang ating bayan. Sila lamang po talaga. Nobody else. Nagsimula na sila kay Marcos Sr., kay Corazon Aquino, kay Ramos, kay Joseph Estrada, kay Gloria Macapagal, kay Joseph Estrada, kay Noynoy. Ang dami na pong presidente. Hindi po nila naayos ang bansa natin. Medyo-medyo lang. Para lang may makita. Pero hindi kasing ganda, kasing dami ng nagawa ng former President Duterte. Partida pa, mayroon pang pandemya. Pinapakain pa ang maraming tao. Pero naglakihan ang highways, pati mga tulay. Nagawa pa rin niya po yan kahit meron tayong pandemya. Iyan ang leader. Dahil ang iniisip, ang tao, ang bayan, hindi po yung kanilang bulsa, yung kanilang politika. Kaya takot na takot sila because hindi sila mananalo. Magsama-sama pa kayo ng dilaw, ng pink, ng red, ng loyalista. 2028. Hindi kayo mananalo. Galit na ang tao Ang yayabang nyo. Buti kayo magagandang buhay ninyo. Ay paano yung iba natin mga kababayan? Ba't hindi ninyo bigyan ng chance na gumanda ang bansa natin? Iyan po talaga ay katangian ng mga liberal. Gusto nilang manatili ang taong mahirap. Madali pong bilhin ang boto. Pero pag nakapag-aral at gumanda ang buhay, hindi nyo na mapipirahan, hindi nyo na sila kayang bilhin. Hindi nyo na kayang sabihin, ito 500 boto mo ako. Uunlad po ang bayan natin, dadami ang trabaho, aayos, gaganda. Huwag lamang pong ibalik yung mga hinayupak na walang alam, kundi ang gusto lang ay mapaposisyon.